Sa mga balita naman po sa lalawigan, nandyan na nga ang bagyong Nika pero may mga lugar pa rin ang hindi pa nakakabangon mula sa hagupit ng mga nagdaang bagyo. Gaya na lamang sa barangay Balimbiwang sa Agoncillo, Batangas. Kamakailan lamang ito napasok ng mga rescuer kasama ang crew ng TV5. Marami sa mga residente ang halos walang naisalba sa pagdaan ng mga bagyo. Bukod sa mga winasak na bahay, winasak din ng bagyo ang mga kalsada kaya't pahirapan ang pagpasok sa lugar. May mga natumbang poste kaya wala pa ring supply ng kuryente sa ilang mga lugar. Isa pa sa mga hamon ngayon sa mga residente ang kawalan ng sapat na inuming tubig. Sa buong bayan ng Agoncillo, nananatili sa evacuation centers ang 7,000 residente habang 14 naman ang nasawi. Patuloy naman na nag-aabot ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa mga apektado ng bagyo. Namahagi ng pagkain ng foundation sa mga nasalantapos sa Dinapigue, Isabela. Nakatanggap din ng relief goods at iba pang essential items ang mga residente doon. Nakatakda namang magpabot ng tulong ang Alagang Kapatid sa Cagayan. Nananatiling bukas ang foundation sa inyong mga tulong para sa mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Maaari pong ipadala ang inyong mga donasyon sa BDO, Metro Bank at BPI accounts ng Alagang Kapatid Foundation. Sa iba pang mga balita sa Cebu City, patay matapos pagbabarili ng isang lalaki. Nasa pulga sa video kung paano hinabol ng gunman at binaril ang biktima. Base po sa investigasyon ng mga pulis, may nakaaway sa bar ang lalaki bago ito pinatay. Pero hindi pa masabi ng mga pulis kung may kinalaman nga ba ito sa pamamaril. Napag-alaman din na dati nang nakulong ang biktima dahil sa illegal na droga. Pinaghahanap na ng mga pulis ang suspect ng pamamaril.